Sinailalim na sa state of calamity ang Siargao dahil sa power outage. Ito ay matapos mag-trip ang 34.5 kilovolt breaker sa barangay Cardianao substation sa Claver noong pang December 1. Dahil po dito, libu-libong residente ang walang supply ng kuryente. Bukod po dyan, problema na rin sa isla ang water supply. Para po kumustahin ang sitwasyon doon, makakausap natin si Surigao del Norte Representative Francisco Jose Bingo Matugas II. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Magandang tanghali, Angela. Magandang tanghali rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa balita natin ngayon sa TV5, lalo na sa mga Surigao at Siargao na nanonood. Marajaw na paniudto. Opo, one balita po dito po sa 1PH. Kong, simula po December 1 hanggang ngayon daw po ay may power outage pa rin sa Siargao Island. Yes po, Angela. Noong December 1 na nagkaroon ng disruption sa electricity. Firstly, ang main reason po ay yung 4 na bagyo na dumaan. Kahit hindi siya tumama sa Siargao, but nagpalakas po siya ng current kung saan na-stretch niya yung submarine cable natin doon sa area na malapit sa Barangay Doña Helen, Socorro. So that's about 1.9 kilometer distance from land. So until now, hinahanap po yung saan talaga specifically yung putol. And good news, kakapasok lang po from Cherelco na nakita na po kung saan yung putol na portion doon sa 1.9 kilometer na submarine cable na pinaghihinalaan na doon yung problema. Opo. So, having said that po, Kong, ibig sabihin, yung December 21 na target na maibalik yung supply ng kuryente doon ay mauurong pa po, mas mapapaaga pa dahil nakita na po kung saan po yung hinahanap? Hopefully, I cannot, hindi ko masabi agad kasi I think Cherelco po ang officially makapagsabi kung ano yung specific date ng pagbalik ng kuryente from the main source. Ang main source po ng Siargao, for the information of everybody, is yung Maria Cristina Falls sa Iligan. Kaya po nga meron tayong submarine cable kasi doon tayo kumukuha ng kuryente sa Iligan sa Maria Cristina Falls. Kung bakit daw po pati po yung water supply doon ay apektado rin? Yes, Angela, apektado siya po sa ngayon po na estado is marami pong water pump are powered na po by electricity. So, pagkawala po ng kuryente, pagka-outage, nawala rin po yung power to yung pag-pump ng mga water station. So, nagkaroon po ng konting shortage. Pero hindi naman grabe yung shortage because immediately yung mga mayors natin, we have 9 mayors kasi ang Siargao is composed of 9 towns. Agad-agad yung mga 9 mayors nag-provide ng mga generator sets doon sa mga water refilling station para makapag-provide ng supply ng water. And also, marami ring tumulong na magpadala ng mga tubig. In fact, I would like to thank Manila Water na nagpadala sila ng isang water filtration na truck. And starting today, mag-start na sila pag-purify ng water sa different barangays doon sa different towns and barangays doon sa isla ng Siargao. Kung meron po ba kayong datos kung gaanong karaming residente po yung apektado nito? We have about 65,000 households. So yun po silang lahat kasi lahat po dependent sa electricity natin that's connected to Maria Cristina Falls. Okay, kumusta naman po yung turismo sa isla kasunod nga po ng problema sa kuryente at tubig? Well, I'm proud to I'm happy to say na hindi ko na feel na naapektuhan siya ng masyado because I was just there in Siargao. Almost fully booked yung flight na nasakyan ko even if alam ng mga turista walang kuryente. So, and based on the reports sa mga resorts, nandun pa rin sa mga 90% yung capacity ng mga resorts natin. In fact, may isa kong friend nagpadala ng video kagabi, meron pang yung tourism strip is medyo masaya na halos hindi mo ma-feel na may blackout because the bars are open, yung mga restaurants open, maraming tao, maraming kumakain, maraming nagpupunta sa different
establishment, tourism establishment. Okay. So while we wait nga po noon, kasi sa huling sinabi po sa atin ay December 21 nga daw po yung target na date nila na maibalik po talaga yung kuryente. Pero while we wait, ano po ba yung immediate solution dito bukod po doon sa mga pinapadalang tulong po sa atin mula sa national government at pribadong mga sektor? Ano po yung nakikita nating iba pang efforts, no, or solusyon habang inaantay po natin magkakuryente doon po sa Siargao Island? Yes, Angela, thank you. Unang-una, pasalamat din ako kay Speaker Martin Romualdez because immediately nagpadala agad siya ng 30 gensets saka 300 solar panels na we distributed to the 9 towns, to our 9 mayors. And pasalamat din kami kay Speaker Martin Romualdez because tinawagan niya ang NEA, National Electrification Administration, and the Department of Energy na i-prioritize pagpadala yung malalaking genset. As of now, naka-arrive na ata yung 4 megawatts and meron pang parating na 8 megawatts saka another 4 megawatts. So magto-total po siya siguro within the weekend, darating yung total na 16 megawatt na gensets that will power entire Siargao while waiting na ma-reconnect yung submarine cable. Kung what about solar panels? Meron po bang gumagamit ngayon habang wala po talagang main supply ng kuryente? Yes, karamihan ng mga business establishment, meron po silang sariling mga solar panels nila. So, yung may mga residents din na may mga naka-set up na solar panel even before nangyari itong power outage. So, sir, kamusta naman po yung mga efforts natin para ma-restore nga po yung power? Ano po yung mga update na ibinigay po sa atin ng Siarelco? Bukod po dun sa sinabi po ninyo kanina na nakita nga po yung linya na putol. Any update pa po? As of now, no, since kanina pa lang, just a few, it was identified, I think, early this morning. So, wala pa tayong balita ano yung tagal pag-repair nito. But according to Siarelco, to Congressman Dagook, hindi po nila to titigilan, meaning they will repair it straight kung kailangan 48 hours or 72 hours straight, gagawin nila yon para mabalik agad yung connection na kuryente. So for the meantime po, Angela, while nagre-repair sila, yung 16 megawatt na gensets, aandar na po yun, hopefully this weekend, para po mabalik na ang kuryente sa Siargao while ongoing yung repairs. Alright, patuloy po kami makipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat sa inyong oras. Surigao del Norte Representative Francisco Jose Bingo Matugas II.